Alamin natin, panoorin po natin. Eto na, nako, eto na nga. Hindi naman talagang sa kwarto o kwarto lang, di ba? Yung pwedeng kitain mula sa kwarto, yung kwarta, para sa renta, ang pinag-iinteresan. May karapatan ba? Malalaman po natin, medyo malalim po ang kwentong ito, kaya pakinggan ninyong mabuti. Siya ang pinagkaitan ng kwarto, ang nagrereklamo laban sa kanyang kapatid. Carol, humarap ka na! Hello, Carol! Hello po. Ayan, ano ang problema mo? Ang problema po ko kasi, nirereklamo ko po kasi yung kapatid ko. Gawa nga po nung kinausap ko siya, sabi ko na kung maaari po, nahiramin ko po yung kwarto ko kasi nga po kailangan ko dahil nga po may sakit ako. Ngayon, ang ginawa niya po sa akin, pinagmumura niya po ako. Kaya ginawa ko, nagmura na po kami dalawa, nag-away na po kami. Teka muna, nakatira kayo sa isang bahay? Opo, opo. May isang extra kwarto na pinaparentahan niya? Opo, opo. Kanino yung bahay? Sa akin po, nung dalaga po kasi kami, ako na po nagpagawa doon. Tapos sa lahat po nung bahay na tinitira nila, pinagawa ko po yun. So malinaw na ikaw ang nagpagawa? Opo, nung dalaga po ako. Ayun, lilinawin ko lang ito. Una, may sakit ka ngayon. Opo, opo. No? Ano ang sakit mo? Breast masses po at saka goiter. Pero benign? Cancer po, kasi nga po, ang inaano ko lang po herbal medicine para po tunawin ng Naku, mahirap naman yung kalagayan mo pala. Sa ngayon po, mahirap kasi wala po akong pambili ng gamot. Kaya po, ang ginawa ko, nakiusap po ako sa kanya, nairamin ko po yung kwarto. Kaso ayaw Hiramin mo yung kwarto para paupahan po. Para madagdagan ang kita mo, Opo, pambili ng gamot. Opo, opo. Paano namang hindi malubha ang cancer? Hindi naman po kasi ako, kumbaga, dati nagpapacheck up ako, sabi may second opinion daw po. Ngayon po, nung time na nawala na po ako, dahil nga wala na po kami ng asawa ko, siniraan niya ako, nananlalaki ako. Ayun, naghiwalay na po kami. Tapos yung, siyempre, may anak po ako, tomboy at bakla. Hindi po nakapag-aral. Nang dahil po siniraan niya ako, tinawagan niya asawa ko, nananlalaki daw po ako, kaya nasira po yung buhay ko. Wala rin po akong magawa. Kaya iniram ko po yung kwarto sa kanya. Para madagdagan ang kita mo, Opo. kasi may sakit ka na nga. Opo. Ayun, okay. Meron pa itong, meron pa itong kwento kung paano niya pinatayo ang mga bahay na yon. Hindi ba? Opo. Hindi ka naman nangingimi na ikwento yung buhay mo. Hindi po. Hindi ba? Ba't po ako mahiya eh? Yun po talaga yung pagkatao ko. Okay, so si Carol ang nagsasabing tinulungan niya ang buong pamilya niya nung dalaga siya Opo. sa pamamagitan ng prostitution. Opo. Yun? Pagtapos ko po magsayaw, Talaga? yun po, kumbaga, kunyari, nagda-dancer po kami. Tapos, andyan po kami, inaano po ng mga foreigners. O kung gusto kami, take out kami. Ayun. Opo, yun po yung trabaho Parang namin sa pansit. ibang bansa. Siyempre, kinaya ko po kahit nasira yung buhay ko sa pagtulong ko sa mga kapatid ko. Ilan ang kapatid mo? 12 po kami. Ay, ang ganda, 12. Opo. Napilitan siyang mag-prostitute, sumayaw, magbenta ng katawan Opo. sa Hong Kong and Singapore. Singapore Para maitaguyod, tumulong sa 12 kapatid. At napatayuan niya ng mga simpleng mga bahay lang naman, Opo. Hindi naman po gaano, kwarto-kwarto lang po kami. Oo. Pero ang sinasabi ngayon ni Carol, parang Opo. kinailangan niyang gawin lahat yon. Dalaga siya, wala namang pagkakagastusan, binibigay niya sa nanay niya. Ngayon na siya'y may edad na, nagkasakit, ang hinihingi lang niya, kwarto. Opo. Para Sabi ko nga po matulungan sa ang kanya, pagpapagamot. kahit pag bumalik kayo, sasoli ko naman eh. Yung sa akin lang, wala po talaga akong trabaho. Pangalawa, yung anak ko, wala rin trabaho. Yung sa akin lang, gusto ko maano yung sa goiter ko, tsaka sa ano ko, kasi kumikirot na eh. Hindi mo talaga dapat pabayaan yan, hindi Opo. pwede. Opo. Hindi talaga pwedeng maghintay. Opo. Magkano mo naman paparentahan yung kwartong yun? 3,000 po. Kaya ang 3,000? Opo, opo. Totoo, malaking kwarto siguro yun. Hindi naman po. Sa amin po kasi kahit maliit na kwarto, naupahan ng ganong kalaki. Pero sino ang may karapatan dun sa kwarto? Siyempre, ako po yung nagpagawa eh. Oo, tama. Sa kanya na lang natin tanungin kung bakit ayaw niyang ibigay yung kwarto kung talagang siya ang may karapatan doon sa kwarto.
Narinig natin ang panig ni Carol. Parang medyo, kung siya lang ang papakinggan natin, parang diyan na ako uupo sa bandang puti. Pero hindi pa natin. Oh, teka muna, sandali lang. Huwag kayong presumido. Pero meron pa tayong kabilang panig na kailangan nating pakinggan. Ano naman kaya ang depensa ni Esmer? Tawagin naman natin ang kapatid na inirereklamo. Esmer, humarap ka na. Kapag talaga ng mukha mo, no? Makapal ang mukha mo. Makapal ang mukha mo. Oh, ikaw rin. Dahil kasi Hindi mo pinag-aaral ba inisip kita, wala, bakit? wala Parang ka makapal ang kasing mukha utang. nila. Ay! Sandali lang. Ang naloob. Sandali lang. Masakit tignan yung magkapatid na nag-aaway ng ganyan. Ngayon lang yan, ano? Ngayon lang nangyari? Hindi mo alam ang mga pangyayari, Oh, kaya hindi. huwag ka magsasalita. Kapal ng Dahil mukha kwarto mo. ko yung pinamana sa atin Oh. ng mga magulang natin. Pero sino nagpagawa? Oh, Diba? ikaw nga nagpagawa, Sagot. pero hindi mo alam. Na ano? Hindi mo alam na isan na ang bahay na Oh, yun. kapal ng mukha Ay, mo. isan na yung bahay na yun. Kapal ng Ako mukha ang mo. nagtubos. Ha? Ako ang nagtubos. Kapal ng mukha mo. Hindi ang pangyayari, kaya Oh, wala ano? kang karapatan mo dyan at Ikaw. magsalita sa akin ng Oy. ano-ano. Talaga? Alam mo, sa sarili mo na pinag-aral ka ng Oo! gawa mo. Hindi ko nakakalimutan na tulungan mo kami. Pero hindi mo alam kung anong mga talaga? pinag-aaral namin. Alam mo, alam ng mga kapitbahay natin nga na ako nagpagawa nun, pero Oo, ikaw nga sinasolo niyo. nagpagawa. Ikaw nga nagpagawa. Oh. Oo, ano, Oh. diba? Bakit Alam mo nung yun? sinanla niyo yun? Oo. Sino nagtubos? Bakit ako nagtala nun? Iba sa akin? Ako nagtala. Kapal ng Ako mukha mo. nagtubos. Ang kapal naman ng mukha mo. Ano ang makapal ang mukha nila? Oo, ikaw. Ha? Oo, ano? 3,000 lang ang upa nun. Oo. Huwag mo na ipagkait sa amin. Apat kaming may Tapos sakit ano? ng mga anak ko. Ako dapat ma-ooperahan ako. Oo. Hindi ako nagpapa-operahan. Nagwawalis ako. Oo. Ha? Para may Yun ang sinasabi gamot ko sa sa'yo, mga di anak ba? ko. Sino Yung may asawa ko may kasalanan? sakit. Yung anak kong dalawa, may sakit din. Oh. Oh. Yung isa Korea, pinakamabigat. Hindi mo ba alam yun sa puso at sa utak? Oo. Oo. Pero ngayon, pilit mag-aral ng mga anak ko kasi gusto nila makatulong sa amin. Sino may Mag-aaral kasalanan? kayo, wala malalaki na yung Sa'yo. sa'yo Ayan na, mo. tumayo Teka muna, ha? Sandali Tumayo na. lang. Ayan na. Tumayo na ako. Oh, tumayo Ayan, na. Sabi sandali ko lang. sa'yo, Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Ayan. O, so, pinakinggan natin yung sinubukan kong manood ng ping-pong. Ganon, 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 ganon. Okay. Pero hindi ko maintindihan pa rin. Meron yata tila kinakatwiran itong si Esmer. Pakinggan naman natin ang panig niya, right? Okay. Una, bakit ka umiiyak dyan? Kasama ka ba dito? Nare-relate lang po ako sa feelings ni ate nag-abroad kasi isa din po ako dating OFW. Ah, nag-OFW ka din. Opo, na nagkaroon din po ako ng thyroid. Ah, nagkaroon ka rin ng problema? Ano Sa pang Hong meron Kong. sa pag-abroad? Sa Hong Kong ka rin ba? Napakahirap po. So, nakaka-relate ka? O ano pa ang masasabi mo tungkol sa nangyayari sa kanila? Ang masasabi ko lang, te, kung si ate na kapatid mo po ang nagpundar, kahit pa po na isanla, kung wala siyang naipundar, wala kang matutubos. Tama. Bilang isang kapamilya. OFW rin ako. Kaya alam ko yung hirap sa ibang bansa kung ano. So sana po, alam Alam niyo ko po yung yung hirap nararamdaman ng na ipinundar ng niya. ano, ng Yun naman paghihirap pala ng alam mo OFW. nararamdaman Bakit hindi imbis na Hindi mo ba magpasalamat ka naintindihan? sa akin? Talagang ganyan lang, hindi mo ba naintindihan? Oo, alam ko. Ha? Kasi Ikaw malalaki na yung mga anak mo. Ako maliliit pa lang ang mga anak ko, mga nag-aaral. O, di sana. Eh, sino may nag-aaral. kasalanan? Sabi mo naman sa akin yun. Hindi. Pinagbumura mo kagad ako. Okay, o, sakit, eto pero na. pinipilit mag-aral. Okay, teka mo. Ako kailangan ko makialam, ha? Kasi ako host. Okay, ha? Huwag mo ako papagalitan. Makikialam kami, ha? Okay, sige. So, ngayon, ikaw naman ang magsalita. Huwag muna tayong magsalita, Carol, kasi kanina mag-isa ka lang nagsasalita ng walang hadlang. Ano? Okay, yung kwento mo naman. Ang kwento kasi, humihiram lang siya. Kung pwede lang daw, maibigay yung kwarto sa kanya para makatulong sa pagpapagamot niya yung renta. Ayaw mong ibigay kasi sabi mo, meron ka ding mga anak at pangangailangan Opo, ma'am. at may sakit ka din. Meron po. Anong sakit mo? Sa ano po, sa yung panganak po, na cesarean po ako, tapos namatay yung bata. Oh. Dami Tapos ng po, istorya ano, yan. 8 years na po to, kailangan na po mapaoperahan. Mayoma. Hindi po siya mayoma. Ano siya? Kaya Kumbaga, malaki, kaya ba malaki? Balat na lang po yung nag-ano sa kanya, pero nakalabas na po yung bituka. Ay, nakalabas na dyan Oh, ngayon? hernia. Eh, bakit hindi mo pa-operahan yan? Paano po kasi pag tumigil ako ng pagtatrabaho, wala makakain mga... Ilan taon na ang mga Oh, anak mo? awan. Ano po, isang 8 years old, bunso po yun, tapos 10. Tapos isa 12. Isang 8, 10, 12. Opo. Sus Mariosep.
Ano lang po, pagwawalis lang po yung kinabubuhay namin. Street sweeper ka. Opo, street sweeper po ako. Magkano Pero ang- job order lang po yun, hindi po casual, hindi po regular. Kung Kaya kailan lang. buwan-buwan po ang sahod nun. 8-9 lang po yun. Nung umpisa, ginawa ng mayora namin 10K po. Okay. Para lang po Para meron naman kayong kinikita. Ang dami ring problema. Marami ring problema. Kaya hindi ko po si maibigay-bigay Esmer. sa kanya yung bahay. Pero Carol, ngayon mo lang ba ito naririnig o alam mo rin yung mga problema niya? Hindi ko po kasi alam kasi hindi naman po ako palalabas ng bahay kasi ako yung taong lumaking parang nag-iisa sa sarili ko. Siyempre. So, hindi ka na nagtatanong kung ano rin ang problema minsan yung niya? trauma ko, umano sa akin kasi dahil sa nangyari sa buhay ko. Pero alam mo din naman kung ano yung sakripisyo ni Carol doon sa abroad nung tumutulong Opo, siya sa mama, pamilya alam ko ninyo, po, no? Alam ko po yung sakripisyo niya nung araw. Yun pala naman Pero eh. dapat, iba na po yung sa ngayon eh. Iba na po eh. Siya malalaki na po yung mga anak niya. Kaya sakit nang na. mabuhay kahit saan pumunta. Yung mga anak ko po. Siyempre, lahat kayo nakinabang din doon kahit paano. At kung Opo. talagang siya ang nagpatayo ng bahay. Tinatanaw naman po namin mga utang na loob sa kanya. Oo. Yung sana, Wala naman ngayon eh. maunawaan niya rin kung ano yung nararamdaman ko. Kasi siya, mag-isa lang siya eh. Malalaki na yung mga May anak niya. cancer Sa akin, na. maliliit pa po eh. Ayan. Harapang tagapayo, Dr. Love. Isang bagay lang isi-share ko sa inyo, maikli lang ito. Ang lahat, kasi nabubuhay tayo sa kadiliman, nakafocus tayo lahat sa paano ko kikita ng pera, paano ko makakakuha ng pera, na wala na sa atin yung spirituality. Kanina may binanggit si Ate Kiring. Sabi niya, madilim. Nagliwanag sa akin yung isang word na madilim na yon, ano? Nabubuhay tayo sa kadiliman kasi wala ang liwanag. You never had a chance na makipag-usap kay Kristo na liwanag ng ating buhay. Let Him run our lives. Isuko natin sa Kanya. Pag kay Kristo, isinuko natin ang buhay natin, lahat yan magkakaroon ng solusyon. Kasi mawawala ang galit. Hanggang nandiyan ang galit sa puso nyo, walang solusyon. Look at Corina Sanchez. Pag nagsishare siya, nagbabahagi siya sa atin, yung liwanag ng kapayapaan ang ibinibigay sa atin. Ano? Mahalaga po yun. Ibalik natin ang Diyos sa buhay natin. Ay, ang Corina. ganda. Ang ganda.